ang desisyon ng Senado patungkol sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Ha? Mio. Pwede ba muna mag-senador ka muna? Moment. What do you make first of the Senate's decision to archive the impeachment against Sara Duterte? The archiving, what do you make of that act? I think it's a correct move on the part of the Senate, Karen, kasi ang option niya talaga is, number one is to respect the decision of the court, which is immediately... Kita nyo na? Disconcerting at hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang i-archive. Bakit sila nagmamadali? Ano bang diferensya? Of course, they were saying kasi... Buti nga, in-archive na eh. In-archive lang eh. Di ba? Ano ba talaga gusto nyo? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated. At syempre, bago natin simulan yan, shoutout muna tayo ulit ha. Maraming nagpapa-shoutout sa atin. At nagpapasalamat tayo ng marami dun sa nag-share ng video. Huwag niyo kalimutan ni-share para mas maraming nakakaalam kung ano yung nangyayari dito. Ngayon, kita mo, meron naman balita, nag-iiyakan na. Kilala nyo ba yung nakaganon? Naggangaw-ngaw. At malalaman nyo, kung halimbawa kayo ay talagang nakasubaybay, malalaman nyo ang galing ng isang abogado doon sa mga mapagpanggap. Supalpal ang babae. Nagpapaliwanag pa. Hindi mo alam sa hinukay na paliwanag ang kanyang sinabi para lang may masabi. Mamaya yan, abangan nyo. Eto na, shoutout tayo ha. Pa-shoutout naman ako, Dolly P. Shoutout po sa iyo. Kay Ma'am Teresita Abaloyan, shoutout po. Yan kay Ma'am Marife Regafort, shoutout po from Bahrain. Ayan, good morning Kuya Goods, mula kay Junie Mode. Good morning din po. Alberto Garcia, shout out. Ito marami. Jessel Wallace, Jessel Wallace, shout out po, watching from Texas. Ayan, magandang, ano ba ngayon? Umaga o hapon? Oo. Marami. Ayun, mula kay Ma'am Gloria Castel. Watching from Middle East, Oman. Shoutout po ng bonggang-bongga. At kay Ma'am Norma Tela Dorate. Parang ganda ng pangalan Norman, sorry, lalaki pala to. Tedolarte. Shoutout po sa inyo, sir. Kay Ma'am Elsa Kabalan. Ayan, shoutout naman from Doha, Qatar. Shoutout po sa mga taga-Qatar. At ma'am, ingat dyan ha. Marami tayong shoutout ngayon. Watching from Riyadh, Carlo Tarigo, shoutout po. Ma'am Levi Tatad, watching from LGNH. Hindi ko alam kung 10 yun eh. Shoutout kay Sherwin Dolfo from Brunei. Ayan, ingat po kayo dyan. Ito na. Last na siguro ha. Hindi natin mahanap, nasa ilalim. Ayun, wala na. Ito na lang yung na-screenshot ko kanina lang. Ayan, basahin natin, baka magtampo eh. Kay Ma'am Tessie Torco. Tessie Litorco. Ayan, shoutout po ha. Lagi siyang nanonood sa atin. Salamat po ha. Teresita de los Reyes pala. Ayun, Ma'am Teresita. Ayan, na-shoutout ko na kayo ha. Lagi lang kayo magko-comment, babasahin natin. Shoutout ko po kayo. Simulan natin dito. Marcoleta hinangaan ni Guanzon sa galing, sabay patama kay Hontiveros. Ayun, yung makikita natin maya-maya. Sabi ko nga sa inyo, may banat ang babae, hindi mo alam sang bukal o sang imburnal dinampot ang kanyang mga pronouncement. Walang panama ang babae sa isang abogado. Lalo pa, ito si Senator Marcoleta, isang trial lawyer. Batikang abogado. Ilalaban nyo. Sinong abogado? Sige, sabihin nyo. Ilan abogado meron sila?
O, sabihin natin si Bumbum, abogado. Sabihin natin si Koki, abogado. Tingnan mo nga yung pronouncement eh. Walang kadepensa. Paano na ipagtanggol? Gusto lang i-table. Hindi na nga i-table eh. Nagdesisyon na ang Supreme Court. Wala na. Gusto nilang pag-usapan pa, hintayin pa daw yung resolution. Ano kung hihintayin eh? Ayaw na nga. Tatapusin. Naswertehan na nga kayo eh. Bakit? Nasa archive pa. Pwede nyo pang halongkatin. Pero hindi na ho. Huwag na ho kayo umasa na mahalongkat dahil pagdating ng 2026, meron naman pambanat ang mga Duterte dyan. Alam na mga galing na abogado yan, ha? Huwag na kayong... Ito na, siluin na natin to. Diba? 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 Alam nyo, naswertehan pa nga sila eh. Bakit? Yun ay pwede pang halongkatin kung gugustuhin ng mga bakulaw na yan. Mga durobo na lilima na lang sila eh. Kalam. At saka wag tayong magtiwala din sa dalawang magkakapatid dyan. Hindi lang, nag-yes sila pero hindi lang nangangahulugan na ipinagtatanggol na si BP Sara. Wow! Ano ba kinagalit nyo sa mga Duterte? Inaano ba kayo ng mga Duterte? Bakit galit na galit kayo sa mga Duterte? Sabagay, may pangarap din no? Ay, asahan nyo yung pangarap nyo. Wala na yan. Kilala na kayo ng taong bayan. Tandaan nyo. Pag ang taong bayan ay nagsawa na kahit magagaling pa kayo, wala na. Diba? Sino naman ang ilalaban nila kay BP Sara? Sige nga, Aber. Sa 2028, mag-isip kayo. Kasi ang pangarap nito ni Virus, kaya gustong-gusto atat na ma-impeach si BP Sara, at gusto niya ma-convene kahapon. Gusto niya maging presidente. Yun ang plano. Sasaw-saw pa si Au-Au. Gusto mag-BP. Kaya nga inatake niya ngayon si BP Leni. Dahil yung pangarap ni Au-Au ay mabubulyaso. Bakit? Pwede mag-tandem itong si Virus saka si Ate Leni. Pwede mag-tandem. Kaso nga lang ang problema, hindi na mapapayag si Ate Leni na mag-BP. Nangangarap din yung babae na si Virus mag-presidente. Ngayon inaaway ngayon ito ni Au-Au. Para saan? Ngayon, sisiraan niya, ang target ito ang target ni Au-Au eh. Sisiraan niya ngayon si BP Leni, para saan? Masira ang pangalan. Bumagsak. Hindi kakayanin. Kahit magsama-sama pa kayo, Au-Au, Virus, kung sino tatapat nyo kay BP Sara, wala kayong panama. Kayo na lang magsiraan, wag nyo damay yung mga Duterte. Yon yung pambanat ng mama na nagpipiling abogado. Diba? Mayroon pang motion. Yun ang sabi nila. Hintayin muna natin yung motion. Wala pang ang desisyon. Ibabasura natin. Yun ang kanyang paliwanag. Ngayon, ang bitaw naman ni Senador Marcoleta, ang sinabi niya, ayaw na nga, nagdesisyon na nga ang Supreme Court. Ano pa ba? Sila na nga pinadidesisyon eh. Di ba sila na ang mga senador na pinagdidesisyon? Lamang ho ang 19 sa 5. Kaya kung tutuusin, swerte pa kayo. Napagbigyan pa kayo. Kung tutuusin, kung nagbotohan, wala na. Basura na. Automatiko. Basura na. 6 na buwan, maghintay kayo. Pag ito ho ay binuksan na naman, ayan na naman sila.
6 na buwan. Ano ngayon? August, September, October, November, December, January, February. Kasi February, pinal yung unang impeachment. February, pwede na huli silang manghalongkat. 2026 na ho yun. 2025 tayo ngayon. 2026, magsisimula na naman silang umarangkada niyan. Bibirahin na naman nila yan hanggang 2027, mid ng 2027. Ayan, totoo yan. Hanggang 2027 ng mid. Babakbakan na lang ng babakbakan yan. Pipilitin nilang ibagsak si VP Sara pero hindi sila magwawagi dyan. Bakit? Andyan ho yung magaling na senador. Nagsama-sama na. Oh. Hindi niyo ba nakita? Kung ilan yung nagsabing yes, wag lang tayong aasa doon sa mangilan-ngilan na nagpapanggap ng yes. Nabilang ko yung mga nagpanggap ng yes eh. Kung sila 5, eto ha. Kung sila 5, yung mga nagpanggap ng yes, 2 magkapatid. Meron pang 4. Pero lamang pa rin. May 13 pang natitira. So kailangan lang, bantayan na mabuti. Oh, 'di ba? Oh, ikaw na nagngangaw-ngaw. Ano na bang problema mo? Hindi ba kayo ang tawag dito? Hindi ba kayo nagtitigil? Supreme Court na ho ang nagdesisyon. Hindi pa kayo nagtitigil? Ayaw niyo pa rin magsitigil? Ayaw niyo magsitigil. Oh, simulan natin dito. Nakakahiya ang desisyon ng Senado patungkol sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Mio. Pwede ba muna mag-senador ka muna? Pwede ba tumakbo ka ba ng yung distrito lang yung pinaka kasi representative lang ito eh. Pwede ba yung yung solid na takbo na meron kang hahawakan distrito? Ipanalo mo muna at bago magngangaw-ngaw ka ng ganyan. Saka ipanalo mo muna yung pagka-senador. Bago mo sila batikusin. Pwede ba yon? Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Masyado ka naman. Madiin naman yung sinabi mo. Napatunayan mo ba lahat ng mga binabanggit mo? Yung COA nga nagsalita, wala namang ganun. 'Di ba? Saka yung sinasabi mo na nanggugulo, yung kasamahan mo nga andun mismo sa loob ng Senate. Naggangaw-ngaw doon. Naggaganon-ganon. 'Di ba? Hindi kayo nahiya niya, sabi ni Aling Ledesma. Pinakita niyo pa sa sambayan ng Pilipino na talagang aping-api kayo, di umano. Parang kayo pa ang biktima. Sa ginawa nyo, Oo, di ba nga, yung isa nga nagsinungaling. Sino yan? Akala ng religious group, itong tao na to ay lumapit sa kanila at humihingi ng tulong. Akala naman ng religious group, ito ay hindi tatalima dito sa impeachment. Traidor pala talaga. Ayan. Ngayon, napatunayan ngayon ni Senador Marcoleta at ang kanyang mga kasama na talagang pagdating, at nakuha ng tagumpay, wala na. Kahit yung mga kakahiya, sa susunod, di ka naman nanalo. Hindi ka napapaniga ng mga religious group. Kilala niyo ba yan? Kilala niyo yan. Oo. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa nakakatakas si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Talaga? Tuloy ang laban. Anong sinasabi mo dyan? Patuloy kayo maninindigan? Patuloy ang laban? Ano ba pinaglalaban nyo? Confidential fund, di umano? Ano ba pinaglalaban nyo? Baka pinaglalaban nyo, na talagang hindi makatakbo. Sayang ang 150. Sabi ni Aling Marie. Ano ito? Ano naman ito? Ano meron pa? Ang dami nilang paeklat. Mio Marimar.
kung ano-ano yung mga... Ito na nagsalita, Head Start, ex-Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Ito na, nagsalita na. Alamin natin ito. Oo, kasi ito, alam nyo naman kung ano yung mga pronouncement nito. Maniniwala kayo eh. Oo. At siyempre, intindihin natin. All right, joining us now is retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Justice Ascuna, good morning to you. Good morning, Karen. All right, you join me on this historical, actually the aftermath of a historical moment. What do you make first of the Senate's decision to archive the impeachment against Sara Duterte? The archiving, what do you make of that act? I think it's a correct move on the part of the Senate, Karen, kasi ang option niya talaga is, number one is to respect the decision of the court, which is immediately... Kita nyo na? Ex-Supreme Court Associate Justice to Alam niya, naniniwala, tama ang ginawa ng mga senador. Napagbigyan nga yung lima Swerte pa kayo, napagbigyan pa kayo. Pero ito dapat ibasura. Dapat sundin kung ano yung inutos ng Supreme Court. Dapat ganun. And therefore, they should not proceed with the trial. And the other option is to dismiss the articles outright. But the Supreme Court can still change its decision. In fact, there is a motion for reconsideration pending, filed by the House, and the Supreme Court has ordered the petitioners to file a reply to this motion for reconsideration. So the Supreme Court is still in the process of possibly revisiting its decision. And therefore, out of respect for that process, the Senate should not dismiss outright the articles of impeachment. And so what it did was to put it aside first. Itabi na muna ito without dismissing it and without proceeding to trial. So maganda yung ginawa ng Senado, Karen. Okay, but the word archiving, that would mean that if the Supreme Court decides differently, that it's not unconstitutional, that would mean that the Senate would pull it out once again and they'd have to reconvene or they have to start over as an impeachment court. What would it be? All you have to do is retrieve from the archives the articles that they have archived, and they can proceed to follow what the possible new decision of the Supreme Court will be. So it is without prejudice to the Supreme Court proceeding to revisit its decision. And when and if the Senate will be able to revisit it, does that mean they'd have to reconvene again as an impeachment court? Not necessarily, in my view, Karen. They can just reconvene as a Senate because it was the Senate that archived the case. It was an archiving. It was not a dismissal. It was an act of the Senate. And the Senate is in charge of its own archives. So it can retrieve material from the archives. And if it does, and when this happens, the Senate as a body can retrieve it from its archives, and then what? Yes, the archives is an institution of the House as well as the Senate. They can actually deposit materials there in the meantime, and they can retrieve it at their pleasure. Okay, but what does this mean in terms of the balance? We're led to believe, of course, no, and we know it, the executive, the legislative, and the judicial are co-equal branches of government. Not one is higher than the other. Yes, with all matters, constitutionally, the Supreme Court is the final arbiter. But what do you make it when the Supreme Court comes out with a decision and experts say, like yourselves, that the Supreme Court has added certain qualifications and thoughts, the impeachment or how to impeach in a way that's beyond what's in the Constitution? The power of judicial review, which the Supreme Court has, and in fact has been expanded to include grave abuse on any part of any institution or agency of government, is part of the balancing of the Constitution. And that doesn't mean that the Supreme Court is above the other co-equal bodies. What it means is the Constitution is above them all. And the Supreme Court is only exercising its power and duty to interpret the Constitution. That is the basic framework of our democracy. But however, the citizens have every right to criticize the decision of the Supreme Court, especially when it can still be changed
we should voice out any perceived errors on the part of the Supreme Court. It's not perfect. Yun lang, Justice. Yun lang yung mga ayaw kay Bibi Sara. Sila lang. Sila lang yung pwedeng mag-voice out. Pero yung mga nakakalamang at gusto na matanggal na yan, impeachment na yan, hindi magsasalita yan. Siyempre, bakit? Pabor sa amin yan. Pero marami pa ring mga durobo dyan na binabayaran. Kagaya sa Senate kahapon. Ang dami nila. Nung may nakita, nagbubigayan sa Gedli. Nak ng tipaklong. Bayaran pala. Hakot dito, hakot doon. If the decision can still be changed, it is our duty to point out whatever we perceive as errors on the part of the decision. Okay. Now, do you believe there are infirmities in the decision of the Supreme Court? Did the Supreme Court overstep? And if it did, how? Be specific. Yes, the Supreme Court does not have the power to write the rules that will govern impeachment. It can only interpret the provisions of the Constitution that are already specifying the rules. For instance, in the Francisco versus House of Representatives case, the Supreme Court interpreted the word initiate proceedings. And that's a provision of the Constitution. It did not introduce new and different rules to be followed by Congress. It merely interpreted the Constitution. In this present case, however, in my view, the Supreme Court went beyond mere interpretation and proceeded to impose its own set of rules to be followed in impeachment proceedings by Congress, by the House. I believe that that is beyond its powers of interpretation. Justice, can you be specific on what the Supreme Court has added or imposed based on the decision? Nako, matindi yan ha. Baka mamaya gawa-gawa nila yung tanong na yan ha. Ano ba ang ini-impose ng Supreme Court? Di ba ang gusto nga nila tama na dahil nga unconstitutional. Nabubuhol na ako sa unconstitutional. Yes, the 7-point regulation that has to be observed now by the House when it chooses the second mode of impeachment, that is by direct voting of 1/3. The decision of the Supreme Court requires the House in that case to follow a set of 7 rules, which includes notice and hearing and attaching the evidence and proof that each and every representative read the article and also understood it, read the evidence and understood it. It's a comprehension test, which is an insult to the minds of the legislators actually. That is presumed. You don't have to prove it that you understood the articles. Anyway, that's what the Supreme Court would require of our legislators in future impeachment cases. To my view, this is overstepping the bounds of the Constitution. Moreover, these so-called due process rules are not applicable at this stage of the proceedings. Yun, tama yung sinabi ni Justice. Bakit? Kung ikaw ay pipirma ka, alamin mo kung ano nilalaman ng papel. Yung pipirmahan mo, makapal yun. Yun ang nakikita ng mga taga-Supreme Court na, kita mo, ang ginawa ay minadali. Sige, pirma. 152 Pirma. 152 Nakitaan nila ng error. Yung due process, wala. Ano nangyari? Di wala. Meron 5. Pero dapat ito, yung 5, dapat pinuwersa na ng 11 Para wala na rin magagawa yun Basta sinabi na, sige, pagbotohan na natin to ngayong gabi. Hindi pwede bukas, hindi susunod na araw, hindi susunod na panahon. Ngayong gabi, tapusin natin. Dapat ganun ang mandato. Kaso nga lang, siyempre, dahil nga maputi na yung buhok, pinagbigyan. Pabor pa rin sa kanila. Pero ito lang sasabihin ni Aling Ledesma. Wala na yan. Wala nang kasunod dyan impeachment na yan. Titigil na kayo, titigil kayo. Kaso hindi Itong, anong pangalan nun yung nakaganon? Ayaw pa rin silang maglubay. Gusto pa rin nila talaga na ituloy ang laban daw. Ang pangit naman ng mga tirada nyo. Hindi kayo tumatanggap ng pagkatalo. Gusto nyo, kayo, lagi kayo. Ano sabi ni Manong Cheese kagabi sa kanyang speech? Pag gusto nyo, kayo lang.
Pag iba gagawa, ayaw nyo. Totoo naman yun. Diba? Pahiya. Napahiya na si Balulong doon, pati mga taga-kamara. O, sama mo na yung isa dito. Pahiya na kayo lahat. Oh, kaya nga pahiya ang inabot ng babae. Dahil nagpapanggap na abogada, nakatapat na magaling na abogado. Totoo ba yan, Kuya Goods? Totoo! O, paano mo nasabi? Ito, panoorin natin, ha? I know from the good senator if these decisions are bank decisions or divisions. Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the Gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. Galing, di ba? To Kasi po, reiterate what I... baka division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, binigay ko whether po these are on bank MR. decisions or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized sinabi by... ko rin na po kanina, Sandali unbanked po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the responding to decisions question. are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence and cases as you cited. Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina, Ano na? Parang ang hirap humugot ng isasagot mo pag abogado ang katapat, di ba? O meron pa isang hugot, may humugot pa. Sino? Eto, desisyon ng Senado sa impeachment case. Ikinabahala nila. Bakit? Pag kayo nga nagsusulong na impeachment case at file kayo ng ilang beses, nagsama-sama pa kayo ng Padre Damaso, kung ano-ano pa mga grupo sinama nyo, okay lang sa inyo. Ngayon nababahala kayo sa desisyon ng Korte Suprema at desisyon ng 19 senador? Nababahala kayo doon? Baka natatakot kayo. Sa 2028. Paano mo nasabi, Kuya Goods? Ito, nababahala sila eh. Nagsalita na naman ito. Hindi ko alam kung talagang takot sila o takot sila. Okay, very much concerned talaga. Disconcerting. At hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang may archive. Bakit sila nagmamadali? Ano bang diferensya? Of course, they were saying kasi... Buti nga, in-archive na eh. In-archive lang eh. Di ba? Ano ba talaga gusto nyo? Ibasura kagabi o i-archive? Kapag bigyan na nga kayo, naswertihan pa kayo, tapos ngayon, ganyan na naman ang banat nyo. Bakit daw in-archive? Alam nyo kasi yung ibig sabihin yan, panandalian muna isang tabi. Pero pwede pang halungkatin. Oo, pero ang gusto ni Senador Marcoleta, ibasura na. Di ba? Naswertihan pa kayo. Tapos ngayon, nababahala pa kayo, nakasabi, immediately executory. Hindi po ibig sabihin dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Diyos mio, Marimar naman, no? Ano ba talaga ang katotohanan? Pwede ba magdebate kayo ni Senador Marcoleta? Isang beses lang, para magkaalaman talaga. Kasi sinabi nga nun, di ba? Sinabi niya rin ni Mamang Quezon, nag-forthwith kayo, gusto nyo agad-agaran. Nagsalita ang Supreme Court, immediate executory, sasabihin nyo, bakit minamadali? Ano ba talaga? Hindi namin kayo maintindihan eh. Nagmamadali kayo sa forthwith, wala kayong reklamo. Nagdesisyon ng Supreme Court, sa immediate pa lang, sinabi niya, hindi forthwith nagreklamo naman kayo. Ano ba talaga? Comment pa nga ng Korte Suprema, yung petitioners, sila Vice President Sara Duterte and si Attorney Torion. Kung talagang final na yan, hindi na sana pinansin yung mga MR. Naniniwala naman si Manila 6th District Representative Benny Abante na mapanganib ang naging hakbang ng Senado na nagpapahina umano sa constitutional process ng accountability. Tila naman siya, Ikaw ang mapanganib, sabi ni Aling Ledesma.
Oh, mantakin mo, hindi ka naman nanalo pero nakaupo ka. Sino ang mapangalip ngayon? Bigyan nyo ng isang hapyaw. Naniniwala ba kayo na nanalo ito? Di ba talo nga to? Kawawa naman si Congressman Joey Uy. Yun ang nanalo sa Maynila. Pero eto ngayon lang nakaupo at nagngangaw-ngaw ngayon dyan. Pagsasantabi umano ito sa pananagutan. Pinuna naman ng isang kongresista ang pagbatikos ni Senate President Francis Escudero sa mga miyembro ng House of Representatives nang ipaliwanag nito ang pagboto ng yes sa pag-archive ng articles of impeachment. Giit ni SP Escudero sa House members, huwag hayaang magamit sa bulag na galit at ambisyon umano ng iilan na inaabuso ang kanilang kapangyarihan at lumalabag sa due process at mga karapatang itinatakda ng konstitusyon. Pero ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, hindi dapat binabago ang naratibo. Anya ginawa ng Kamara ang trabaho nito at sinunod ang proseso. Ito nasabihin ko na sa iyo, boss, manager. Sino ba ang mas mataas sa inyo na Supreme Court? Bakit ayaw niyong sumunod? Ano ba at sino susundin? Kayo? O yung kataas-taakasang hukuman? Kayo na lang. Sige niya, magpalit na lang kayo. Oo, magpalit na lang kayo ng Supreme Court. Kayo na lang doon at dyan sila. Tapos kayo mag-utos lahat-lahat. Galing-galingan na naman kayo. O kayo mga kasama alam nyo na gagawin nyo. O pag umabot kayo sa dulo ng ating video, saan man kayo, Luzon, Visayas, Mindanao o abroad man, ayan, comment lang kayo at shoutout natin kayo Shoutout kayo ng bonggang-bongga hanggang sa muli. Paki-like and share po ng video Bye-bye!